One. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita na sa tuyang mga barata sa lado lokal, pinaka-importanting depensa accord pipirmahan kan na Pilipinas asin man New Zealand sa ngunya na simana. Bandera kan Pilipinas itinaas duman sa Sunday kay Segunda sa parte mismo kanda Philippine Coast Guard asin man da Philippine Navy. Pangasinan sudod na sa top tourist sa event sa parte mismo kanda Pilipinas. PCU grad nanginot sa real estate broker sa licensure examination. Asatuya pa nga pamayukan mga barata sa lado national rice tarification law ipinipirit ni Avalos na imyendahan. Isko Moreno nanginginot pa man giraray sa pagkaalkalde duman sa parte mismo kanda Manila. Kaditi gikan sa Oriental Mindoro na mayagpag sa Sinaglawin Class of 2025 kanda Philippine National Police o PNP. President Bongbong Marcos sa liderato kanda PNPE graduates pilion and arhay maski mayo manda ninda mga honra na nareresibi. Air Quality Index pinapabantayan kanda DOH kontra sa mga kahilangan. Sasatuya pa nga mga barata sa lado nasyonal findings ni IMEA sa investigasyon sa pagdakop kidigong pinalagan ni President Bongbong Marcos. Yan ang mga headlines kanda mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po ni napagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na ginakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, nangako ang Department of Education na papakusugon ang suporta kaniya para man sa mga learners with disabilities sa LWDs. Mantang ipinagsusulong kanita nga ni man ipailing ang mga dapat na groundbreaking na inisyatibo na nakapokus sa teknolohiya asin na pinahiwas na magpapagkuanan. Ipinagpahayag ni Education Secretary Sani Angara o bato kan Departamento kan Edukasyon na matawan sa mga LWDS an equal access sa quality of education asin oportunidad. Idi-developman ang departamento kan sarunga artificial intelligence AI power tool para sa magian na disability detection
pagpapakusog kan DepEd an alternative delivery mode sa EDM asin man alternative learning sistema ALS tangani man makakuha ni mas marhay na capacity building para man sa mga nagtutukdo papakusugon an policy monitoring asin sasaroon na assistive technology asin man ala sa parte mismo kana classroom idadagtag padigdi kinukonsidera na major technological lift asin man development kan project sabay kana pinagaapod na screening using all-phase assistance for young children kan departamento kan edukasyon asin man ang DepEd Educational Center for All Research. Pinagpaipakan sekretaryo na ang kasangkapan na ini ang dobhatong gibo na modernisado ang amay na identification process para man sa potensyal na mga aki na nasa peligro na magkaigwa kan sinasabing mga helang pagsuporta sa importante kan pinagapod na child find system na ipinagsusugo kan Republic Act 11650. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa sarong press conference kasudma Abril 29, 2025 liwat na nagsarong puwersa ang mga panginot na grupo kan mga trabador sa irarom kan National Weeds Coalition and buklura ng manggagawang Pilipino BMP kilusang Mayo 1 KMU na digdiya na ikasa ang Labor Coalition nagkakaisa asin ang Trade Union Congress of the Philippines TUCP tanganing i-anunsyo an sa indang nakatalaan na Labor Day mobilization. Katakod ka na bagay na yan ang grupo ang padagos na naghahagad na maisulong ang 200 pesos na legislative wage increase sa parte kan mga obrero. Sa satuya pa nga mga pamayukan sa satuya pa nga mga barata nagkasa ni na dragnet operation asin na sinugo na ang gabus na police station na nadigdi sa Pilipinas bosisiun ang gabus na mga hospital asin clinic sa area of responsibility kung may pinagdarang lalaking may lugad sa nangyaring riribayan kan na putok matapos ba pagbabadilon ang sarong dating barangay chairman asin congressional aspirant para sa May 12 eleksyon. Sigun sa Manila Police District MPD, ang biktimang si Leninsky Bakud, dating chairman kan Barangay 435, ang ikatulong nominado para man sa EBP Party List, ang bumbero ng Pilipinas Party List, tinamaanin bala sa manlaylay na party kan sa iyang lawas, kabababa paling kani subuot kan na biktima sa iyang SUV, bandang alas 6 nin pagkapon ka nagtalikod na aldaw kan Lunes, kan tambangan kan mga suspek na nakamotorsiklo, nagbaba ang backrider asin pinagbabadil si Bakud. Irido ang sarong nagresponding pulis na si Police Officer Jetro Realisa nakatalaga sa parte mismo kan QCPD asin na nakaistarman harani sa pinangyarihan kan pambabadil matapos siyang tamaanin bala sa bitis. Pariyong isinugod sa UST Hospital ang biktima alagad binawianin buhay si Bakud. Sa kasuguan ni MPD Director Police Brigadier General Benigno Guzman, nag-deploy naman ang mga operatiba tanganing i-backtrack ang mga CCTV footage para maparikas ang pagresolba sa sabit ng krimen. Lunad ang mga sospek ning itom na motorsiklo asin pariyo na kasulot nin helmet asin gringlong sleeves. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, ipinagluwas na kan Judicial and Bar Council GBC ang listan kan mga aspirante para man sa posisyon bilang Supreme Court Associate. Iyan karibay ni Justice Mario Lopez. Si Lopez ang nakatalaan na magretiro sa pitsa 4 kan bulan kan Hunyo 2025 kabali sa mga aspirante using the Court of Appeals sa presiding judge sa Fernanda Lampas Peralta, University of the Philippines College of Law Dean Darlene Maria
Birbirabi asin na Supreme Court Administrator Raul Villanueva laugman sa mga aplikante si abogado Darlene Maria Birbirabi na Women of Power 2025 awardee asin Ambassador Manuel Antonio Tihangki itinalaan ang pag-uurulay sa mga aplikante sa maabot na pitsa 14 kan bulan kan Mayo sa kudnang 21-2025. Pinag-iing kami narngunyan kan GBC ang publiko na magpartisipar sa pagpili kan magiging bagong Supreme Court Justice sa paagiman kan pagtagama kan anuman ang mga impormasyon na naglalaman mapadapit man sa nabanggit ng mga aspirante. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nasambot ni re-electionist Senator Francis Tul Tolentino ang ikawalo sa gudnang ikasiyam na pwesto sa pinakabagong pulso kan Filipino Senatorial Survey na isinagibo sa Issues and the Advocacy Center, the Center kan pizza 11 sa gudang pizza 15 kan bulan kan Abril, sharing man pizza 19 sa gudang pizza 22 kan bulan kan Abril 2025. Ang kagustuhan kan mga botante kay Tolentino and nagtaon in 37.5% na nagre-representar sa dakulang 4.1% pag lukso gikan sa nakalis na survey kung sa ina nakakuha siya nin 33.4% kan mga buto si Tolentino ang nagahagad nin ikaduang termino sa irarom kan Partido Federal ng Pilipinas PFP na suportado kan administrasyon asin na nagsiwalat kan na pagkakaigwa kan mga underwater drone na nagapapadaranin mga intelligence information sa China para man sa papaabuto na midterm polls digdi sa Pilipinas. Inangaan man si Tolentino sa pagbugtak kan lunsar kana ROTC Games sa Pilipinas kung sa ina sararuan na mga estudyante sa kolehiyo sa bilog na Pilipinas sa sarong sports discipline ang mga partisipante sa ROTC Games ang bako lang sa manlain-lain ng mga sport competition kundi kabali na digdian na mga pakawat sa academic contest. Si Tolentino ang nagdadalagan nin sarong plataforma na tutulod na bawasan ang kantidad kan kuryente asin internet tanganing makinabang ang mga ordinaryong parabakal asin man mga estudyante bilang panginot na may sponsor kan landmark sa parte mismo kan Philippine Maritime Zone Law Republic Act 12064 ini ana nanginginot na busis sa pagpirit kan karapatan kan soberenya kanda nasyon duman sa parte mismo kanda Philippine Sea. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal ipinagpirit ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na daisya kumbinsido sa findings kan sa iyang tugang na si Senadora Amy Marcos sa pagkakadakop kay dating President Rodrigo Duterte. Nagpahayag si Marcos sa mga pahayag kan sa iyang tugang sa pagsabing everyone is entitled to their opinion. I disagree. Ipinagpahayag kan presidente kan nagtalikod na aldaw kan Martes o kasudma matapos na ini and partisipar sa graduation right kan Philippine National Police Academy o PNP Sinag-Lawin Class of 2025 duman sa Camp General Mariano in Castañeda sa Silang, Cavite. Ipinagpahayag kan Presidential Sister ang pagdakop kay Duterte ang planned effort kan administrasyon tanganing pabagsakon ang mga Duterte. Ipinagpahayag na balga ini sa parte mismo kan konstitusyon kan Pilipinas. Sinabi kan senador na
ipinapailing subuot kan findings na ang pag-aresto ang pagduol kay Duterte sa International Criminal Court ICC sarong politically motivated. Sinabi pa ang pagkakadakop sa dating presidente iyo ang pinagapod na whole of government effort. Inaresto si Duterte kan March 11 asin pinagdara sa ICC sa parehong aldaw. Isinerbi ang warrant of arrest gikan sa ICC sa paagi kan Interpol na kung sa indigdi tinabangan kan Philippine government bunga naman sa obligasyon kani sa Interpol. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, binatikos kan National Security Council NCE sa naging pahayag kan sarong militanteng grupo laban sa pagbakal kan gobyerno kan Brahmos Croisa missile system na sinasabing igwani na palakasan ang defensive capabilities kan Pilipinas. Sa sarong kalatas ipinagpahayag kan na NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na naging pahayag kan na bayan muna andai nagtataon need pagmakulog sa interes kan mga Pilipino kundi lantaran na nag-aalingaw-ngaw asin pinapakusog ang official na propaganda kan People's Republic of China. Pinagpahayag ni Malaya ang naging pagkontra ni bayan muna Executive Vice President Carlos Sarati sa planong pagbakal kan Pilipinas sa Brahmos missile system gikan duman sa parte mismo kan nasyon kan India. Tinawan doon pa man ni Malaya na anda tataramon na naluhika kan bayan muna ang kapariya subuot kan China o kan mga inchik. Tawan panindoon ni Malaya na anda apo doon na missiles acquisition kan Pilipinas ang sarong warmongering asin asin sarong pagbabaliwala sa realidad sa ground. Pinagtaon doon kaniya asin pinagirumdum ni Malaya sa grupo kan bayan muna na ang Brahmos missile procurement gikan duman sa parte mismo kan nasyon kan India and planong pagbakal kan US Typhoon system and parehas defensive strategic asin calibrated responses sa tunay na depensa asin banta sa Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, umabot sa 150 mga miyembro kan Puwersa Armada kan Pilipinas na miyembro kan 5th Infantry Division kan Philippine Army nakabase duman sa parte mismo kan Camp Melchor F. de la Cruz o Pigamo Isabela bilang dagdag na puwersa sa pagbabantay para man sa nagdadangadang na eleksyon ngunya na taon sa nasambit ng probinsya. Sigun kay Army Major Ed Rarugal na pamayukan Division Public Affairs Office kan 5 idea Philippine Army nakapokus subot ang mga soldados sa pagbabantay ngunya na eleksyon sa mga lugar na daipa nadudumanan kan mga miyembros kan kapulisan, partikular digdi ang mga lublub na mga barangay o sa mga lugar na perming pwedeng dumanan kan mga rebuilding grupo na posibleng magbunga kan kariribukan o aberya sa panahon kan perilian. Maging sa probinsya kan Cagayan, igwaman in 2 batalyon ang nakadeploy tangani man na padanayon ang security forces sa nasambit ng lugar. Siniguro man ang kan mga miyembros kan kasoldadusan kan Pilipinas ang seguridad kan mga namamanwaan asin ang karahayan sa mismong aldaw kan perilian.
Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, naghalat pa man ang Departamento kan Agrikultura o DA sa guidance gikan man sa Commission on Election COMELEC tanganing maikasa ang pilot lunch kan 20 pesos per kilo kan rice bago matapos ang simana. Ipinagpahig ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. mantang ang 20 pesos sa kada kilo project kan Departamento kan Agrikultura andai ipinagbalikan COMELEC gikan sa election spending ban kinakaipuan na ang local government units LGU dapat isubsidize ang proyekto na makakakuaman kan pinagaapod na exemption sa irarom kan planned pilot ang 20 pesos na kada kilo kan bagas panginot na available sa Region 6 duman sa parte mismo kan Western Visaya, Region 7 Central Visayas, Region 8 Eastern Visayas, asin man na Negros Island, ninuli kan halangkaw na poverty incident asin na bastante sa istak sa lugar. Sa pagkakarkulukan Departamento kan Agrikultura, igwa ni naabuton sa 800,000 na mga pamilya o 4 milyon na mga individual sa pilot areas na makikinabang gikan sa parte kan baratong bagas. Kan nakalis na simana, ipinagpahayag kan Departamento kan Agrikultura na pinagsugo na kani ang National Food Authority NFA na punan na ang pagbalyo kan rice stock sa Visayas Region bilang preparasyon sa paglansar kan 20 pesos kada kilo kan bagas. Ipinagkukonsidera na campaign promise ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa panahon kan 2022 eleksyon. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Nagpaluwas ang Commission on Election COMELEC ni Siokos Order kibuhol gubernatorial bitda Dan Neri Lim ninuli sa nagkapirang mga pahayag sa publiko laban kibuhol 2nd District Representative Maria Banisa Aumentado na subuot nagbalga sa pinagaapod na anti-discrimination resolution asin man fair campaigning guidelines kan full body parman sa eleksyon 2025 and ECU nag-ugat sa reklamong ipinagsampa ni Aumentado laban kilim na digdi pinag-akusaran sa pagbalga kan COMELEC Resolution 1116 kung saan pinagtatratar digdi ang magkasuway na episode sa saiyang radio program na Barog Buhol kan Marso 19 asin Marso 26, 2025. An undergarments kan complainant and subuot digdi nagtindog sa ama asin sa parte mismo and sa iyang ama kan sa iyang aki sigun ki COMELEC Task Force SEF pahayag ni Lima ang pwedeng magtukdo sa gender-based harassment asin man child abuse. Bunga kani ipinapaliwanag sa laog nin tulong aldaw matapos na maresibi ang Siokos Order si Lima kung tano taday dapat siyang kasuhan nin election offense. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinatawanin anom na bulan na preventive suspension kan Office of the Ombudsman si Cebu Governor Gwing Garcia ninuli kan subuot na grave abuse of authority bunga kan ipinagpaluwas na special permit sa sarong construction company na mayo nin legal na basihan basado sa naresibi kan Ombudsman. Isinampa ki Garcia ang 5 pahinang suspension order kasudma asin na 14 aldaw bago man ang May 12 midterm polls. Si Garcia nagdadalagan para sa ikatulong termino bilang Cebu Governor. Si Garcia inakusahan ni Moises Diparin na nag-issue kada pinagaapod na special permit
sa Shalom Construction Incorporated kana May 14, 2024 na mayo kan pinagapod na Environmental Compliance Certificate ECC o ang pinagapod na Certificate of Non-Coverage CNC na ipinagpaluwas kan Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ipinagpayag ni Garcia na iaapila niya ang suspension order na ipinataw sa iya. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pa man ng mga barata pa kita sa lado nasyonal. Nag-abot na sa palasyo kan Malacañang si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba para makipag-ulay kay President Bongbong Marcos Jr. Mainit na pinagresibikan first couple ang Japanese leader asin man kan agum kanina si Yoshiko Ishiba sa laog kan Malacañang ning huliman kan makusog na uran ang mga opisyal kan Pilipinas kay banan si Presidente mainit na nagresibi kay Prime Minister Shigeru Ishiba asid sinda Executive Secretary Lucas Bersamin, Presidential Communication Office Secretary JV Ruiz, National Security Advisor Eduardo Año, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Tourism Secretary Cristina Prasco, Transportation Secretary Benz Disunda, Public Works and Highway Secretary Manny Bunuan, Environment Secretary Maria Antonia Yulo Luisaga, Finance Secretary Ralph Recru, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, asin man Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Nag-abot sa Manila ang Prime Minister alas 12:48 nin pagkahapon antes na magpasiring sa Malacañang. Nag-alay muna ni Rate o Corona ang Premier Ministro sa monumento ni Rizal sa Rizal Park. Nainot kani ipinagpahig ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kasuya na ang bilateral meeting kan duang leader ang may pagkasabot sa urulay na may relasyon sa National Security Cooperation, Maritime Law Enforcement. Pinaglalauman man natatratarun kan mga ni ang mga landmark reciprocal access agreement na may kobeto na pakusugon asin na digdi magdanay ang defense cooperation sa pagultanan kan Manila asin man kan Tokyo sa tao man kan naglalangkaw na tensyon duman sa South China Sea. Magigirumduman na digdi pinagtauan nindo ni Japanese Foreign Minister Yuko Kamikawa asin Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang kasunduan kan July 2024 na kung saan pinagtutugutan ang mas dakol na mga Japanese forces na magbali sa tauna na military exercise na kung saan kinakasangkutan kan Pilipinas asin man kan Estados Unidos de America kabali na ang balikatan exercise. Idinagdag pa, sinabi ni Kasuya aan pag-uuralayan iyuman ana mapadapit man sa parte mismo kan negosyo ni President Bongbong Marcos asin Ishiba mantang tinawan nindoon kan duwang nasyon ang importansya na pakusugon ang pinag-aapod na global economy. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyanda barata pangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata ngunyanda sa lado nasyonal, nilinaw ngunyan kan Commission de Election Comelec na mayo nin anuman na kompromeso sa saindang mga datos kasunod din sa pagkakadakupa sa sarong Chinese spy na nagmamanman na arani sa nasambit ng opisina ninda. Basado kay Comelec Chairman George Erwin Garcia na dapat mahandal ang publiko nin hulita sa mayo nin anuman na election data sa saindang main office. Nagsagibo sinda ning maigpit na pagbubusisi o maigpit na investigasyon asin mayong na kompromiso sa saindang mga sistema. Inot kani inaristo o na
naaresto kan National Bureau of Investigation ang sarong Chinese national na nakuhanan pa nin International Mobile Subscriber Identity Catcher na sarong gadget na sa iyang nasagap ang text message sa parte mismo kan Commission de Election. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal. Barata pa sa lado nasyonal. Padagos ngunyan anda pag sasagibok kan operasyon kan mga yaon sa parte kan Philippine National Police. Iyan na tangani manda na digdi masiguro na magiging matuninong anda dalagan kanda perilian sa maabot na bulan kana Mayo. Tinawan doon kanda pamayo kanda Philippine National Police na nakalatag na ang gabus na mga miyembros kanda PNP sa intero nga Pilipinas. Iyan tanganing siguraduhon sana na magkakaigwa din na matuninong asin na makusog ang seguridad sa parte mismo kanda pagpuon kan eleksyon sa maabot na bulan kan Mayo. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Padagos-dagos anda pagtaunin na suporta kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur sa pamilya Villafuerte partikular na kay Congressman Elre Villafuerte na nagdadalagan bilang gobernador kan probinsya kan Camarines Sur sa padagos na tiwala suporta kan mga taga-Kanamanda sa pamilya Villafuerte kung sa pinagbisita ini ni Gobernador Luigi Villafuerte asin manda ni Congressman Elre Villafuerte digdi pinagdagsa ni na mga tao anda pagabibisita ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elre Villafuerte kadakul-dakul na mga residentes kana asambit na nga banwaan ang nagpailing ninda kulang suporta sa parte mismo kada nasambit ng gobernador kan probinsya kan Camarines Sur asin man kay Congressman Elre Villafuerte na nagbabalik na gobernador kan probinsya. Huli kani dakula man ang pasasalamat na pinagapaabot ni Congressman Governor Elre Villafuerte sa mga residentes kan sinambit ng banwaan. Ipinagpahid kani napuon pa kanda panahon kan sa iyang ama na dating gobernador asin Congressman LRB sagkod nang sa panahon niya asin na panahon ni Congressman Migs Villafuerte sagkod ngunyan sa presente bilang gobernador si Governor Luigi Villafuerte permi na nanggagana ang pamilya Villafuerte sa parte mismo kanda banwaan kanda Kanaman Camarines Sur. Iyan ninhuli man kanda suporta asin tiwala na itinatao kanda nasambit ng banwaan asin mga residentes digdi. Huli kaya pinabaabutan ni na Diyos Mabalos ang mga residente nangurog na ang mga suportador kanda mga Villafuerte. Ipinagpahig ni Congressman Elre Villafuerte habang buhay ninda na utang na buot sa mga taga-Kanamanda asin na inspirasyon ninda ini sa lalo pang pagigos pagdagdag nin mga serbisyo urog na sa serbisyong kapuarte urog na sa mga namamanwaan dyan sa parte mismo kan banwaan kan Kanamanda Camarines Sur. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, 71 anyos na lulu dako puli sa kasong acts of lasciviousness. Buyet padere sa detalye. Dahil naman nagpuntok sa kapilyuan ang parang 71 anyos na lulu kung kaya ay kinasuhan ng kasong acts of lasciviousness si Ricardo 71 anyos Candalla Street, Urban 4, kan Barangay del Rosario, Gisanaga, ni na-restart ang mga otoridad alas 3 ng pagkapon ka nakaadinal daw.
bit kay mga pulis ang sarong warrant of arrest na ini-issue ni Judge Agaton Fajardo kan Family Court, 5th Judicial Region Branch 6 na may pesang Abril 25, 2025. Sigon sa report, sa edad na 71 anyos, makusog paanbot no ni Lolo Ricardo na maggibo ng kalsuaan kung kaya anin silang ataling kasong accomplice business. Si Lolo tutugutan makalabas temporary sa karsel kung makakapagpiyan silang kantidad 72,000 pesos para sa BBS News. Boyet Pader. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, enterong nagpaabot ninda kulang suporta asin kaugmahan daan mga taga-Banwaan kan Milaor Camarines Sur kanda ini biglang bisitahon ni Congressman Luigi Villafuerte kanda probinsya ni Camarines Sur anda kadakul-dakul na tao nag-abang sa pag-abot kana gobernador kan probinsya kan Camarines Sur na nagkakandidato bilang congressman kan 2nd District kan Camarines Sur, Congressman Luigi Villafuerte. Huli kan na pagdagsa kan tao sa sayang pagbisita sa parte mismo kan Banwaan kan Milaor. Pinasalamatan ni Congressman Luigi Villafuerte ana nasambit na nga mga residentes uli kan suportado ninda permi anda parte kan grupo kan Timwan na Kamsur na pinapamayuhanda ni Congressman Elry Villafuerte. Mati ni Congressman Luigi an sa indang pagpadangat asin kaugmahan na huli man kan mahamis nindang mga ngisi asin na sinabat nin mainit asin na bilog na team kan Timwan Milaor asin man Timwan na Kamsur. Daing untok sa pagpaabot nin pasasalamat si Governor Luigi Villafuerte na nagkakandidato bilang congressman kan 2nd District kan Camarines Sur ana Banwaan kan Milaor saro sa mga lugar sa probinsya kan Camarines Sur na dai pinapabayaan ni Governor Luigi Villafuerte na mag-abot ang tabang gikan sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sobra sa 5 milyones na mga Bicolano na iparehistro kan PSA sa National PhilSys ID. Daryl Banyas sa detalye. Naabot kan Rion Bicol ang 100.05% ka 92 million na national target para sa pagparehistro sa national ID. Sigun ini sa anunsyo kan Philippine Statistics Authority digi sa Bicol, nag-abot sa poko mas o menos o nagsobra sa 5.1 milyon na individual digi sa Rion ang nakapagparehistro sa lindong kan Philippine Identification System. Ang triumpong ini ang nahihiling sa suporta kan Rion sa kamautan kan gobyerno na magatudin inklusibo asin maray na serbisyo publiko sa pagipagtabangan kan PSA sa mga katuwang na ahensya, partikular ang DSWD na iba ang pagparehistro sa mga family development sessions na naging liabi sa pagpahiwas kan sakop kana sinambitang programa. Siri man sa balyukan triumpong ini, nasa 83.12% pa sana kan kabilugan na populasyon kan Bicol ang rehistrado na nangangahulugan na dakol pa ang dain na aabot. Padagos man na pinapakusog kan PSA Bicol ang sa inang malakdang dahil mapalangkaw pa ang numero kan mga rehistradong Bicolano sa siring sa 100% coverage kaini. Dagdag na balata sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ribo-ribong mga residentes asin butantes kanda barangay kan Lupisan Fernando Camarines Sur ang nagpaabot ninda kulang suporta asin nag-iba sa ginibong visitation o house visitation ni Governor Luigi Villafuerte kana probinsya kana Camarines Sur na nagkakandidato bilang 2nd District Congressman kana probinsya kana Camarines Sur. Anda mga ribo-ribong mga residentes nag-abang sa pag-abot mismo
ni Gobernador Luigi Villafuerte sa iyang house-to-house visitation sa Lupi, San Fernando, Camarines Sur. Ang mga ini pakahiling ki Congressman na Luigi Villafuerte nagpa-selfie o nagpa-picture asin man digdi intirong dinagsa ang nagkakandidato bilang congressman kan 2nd District kan Camarines Sur. May nagkukugos asin may nagahadok mga senior citizen nagtagal man sa pagantabay sa ginibong pagbibisita ni Congressman Congressman Migs Villafuerte sa banwaan kan San Fernando, Camarines Sur, partikular na sa banwaan kan Lupi, dai nag-asir ang propaganda kan mga kalaban sa politika kan mga Villafuerte, lalong-lalo na dyan sa party mismo kan San Fernando, Camarines Sur, kan intirong dagsaon kan mga tao ang pag-abot mismo ni Congressman to be Luigi Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. DSWD Secretary Gatchalian nanginutan sa pagtaong ayuda dumanda sa parte mismo kan probinsya kan Sorsogon. Boss o Kaisminda sa detalye. Naging bisita kasugma mismo si Secretary Rick Gatchalian kana DSWD na iyan ang ginutan tanganing mag-distribuer kana mga ayuda na yaon sa mga evacuation center. Nakatakod kan pagputok ang Mount Bulusan na konsay na nasambitan na nga pagbisita tanganing masiguro nagapos mga apektadong pamilya an igwanin mariresibing ayuda gikan sa nasambitan ng opisina. Tangani subot na apwera kad ininaga ko kuno sa evacuation center dahil na makamati nin anong pagsakit lalo na sa mga pagkakan na itinatao kan ahensya. But more than anything, ang report ko nga sa Pangulo o mga mayors, nai-impress ko kami sa bilis ng probinsya at ng mga local governments dito gumalaw. Nag-report sa ating Pangulo na malinis na yung mga lansangan. Umabot na pati yung bubong ng mga residente, nilinis yun na rin. Ngayon, school na lang ata ang gusto ko pa pulituhin yung paglilinis. Si Secretary Gatchalian kan ini magatubang sa Vidya sa probinsya kan Sorsogon. Dagdag na bareta sa lado lokal sa Karismenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos-dagos ang pagtaunin na tabang o serbisyo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa mga senior citizen na asinman sa mga solo parent digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Iyan sa paagiman kan pagdul nin tabang nin libreng check-up, libreng laboratory asin manda, libreng bulong patin manda vitamina, sharing manda mga gatas na kinakaipuan kan mga senior citizen asin man kan mga solo parent. Nagpapadagos ana ayuda na ipinagduduhol kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa mga residentes kan probinsya sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Ang mga lulo asin mga lula importanteng maray sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Sinda ang padagos na pinapadagat asin manda pigtatabangan sa grabing pagmamalasakit kan mga Villafuerte. Ipinaglaban ninda na maitao ang kadagdagan na benepisyo asin tabang sa mga senior citizen. Si Gobernador Luigi Villafuerte, Migs Villafuerte, Congressman kan 5th District kan probinsya kan Camarines Sur, asidbad si Governor Elry Villafuerte na nagbabalik gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Iyo ang mga tunay na mga serbidor kan banwaan maski anuman na oras maging sa mga nakakagurang o ang mga senior citizen sindapaman ana masasandalan asin maasahan sa gabus na oras ang tabang asin man ang serbisyo ipinapahiling sa mga ini sharing man ang pagpadangat sa parte mismo kan mga senior citizen. Sa
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyanda, barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, piga tawan doon ni SND nasa iyang tatawanin doon na matawanin dakulang budgetan lado kan edukasyon para sa mga estudyante sa laog mismo kang kongreso. Oras na siya matawananin pagkakataon na magtukaw sa kongreso. Inihulit ta iyo ni ana sinasabi kan konstitusyon kan Pilipinas na dapat ang pinakadakulang budget ini ang itagama sa parte kan departamento kan edukasyon o sa lado kan na edukasyon. Ang pahayag na ini kan na nasambit ng kandidato para kongresista kan 3rd District kan probinsya kan Camarines Sur, sinabi sa gidibong political forum na pinaggibo dyan sa Ateneo Dinaga University kan nakalis na aldaw. Uyan parte kan mga pahayag ni SND Noel de Luna. Very much. Ang konstitusyon kan Pilipinas, pigtatagama ng pinakadakulang budget kan gobyerno kada taon mapaduman sa edukasyon. Isiguro ta po pag kita naging congressman, ang budget sa Department of Education o sa gabos para sa edukasyon kan mga kaakian, mga estudyante, iyo po ang pinakahalangkaw. Prioridad kamong mga estudyante. Iyan po ang sakuyang itutulod duman sa Kongreso. Bilang sarong retiradong maestra, an ina ni SND o Sir Noel de Luna, digdi ipinahayag kay niya ang public school system ninhuli ta iyo sana ang kaya kan mga tao sa palibot o sa paglibot-libot kaniya sa 180 barangay kan 3rd District kan Camarines Sur sa iyang naresibi asin na digdi nahiling ang mga kaagadan na mayawas an sa indang mga tuition fee kung hihilingon ang mga estudyante sa parte kan 3rd District kan probinsya kan Camarines Sur. Tatawan doon kani an mas pang mapaurog asin mapakaray na public school system asin makipagkompetensya sa parte mismo kan mga private school. Kabali na ana pagdul nin mga scholarship arog kanda ginigibo ninda Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte, Congressman Elry Villafuerte. Uyan parte kan mga pahayag ni SND Noel de Luna sa ginibong political forum dyan sa Ateneo Dinaga University. Ang sakuya pong retiradong public school teacher. Itutulod ko po na mas makusugunta ang public education system. Tayo na lang po ini ang kaya kan sa tuyang mga kaimanwa. Sa pag-ikot ko po sa 186 na barangay, sa 3rd Distrito kan probinsya, ang kahagadan kan kadaklan, iyo po na maitawid o maiusol-usol ang saindang pang-tuition. Ang iba nagahagad, kisera man lamang niya maski kadikit para lang maka-enroll o maka-tuition ang mga aki. Kung mailihir po ang sa indong lingkod, papaurugon ta po na mas maurog, mas maray ang sa tuyang public school system na makikipagkompetensya sa mga estudyanteng nasa private schools arog po kang Ateneo Dinaga. Pakinabangan ta po ang sa indang mga talento. Maski kulang sinda sa kakayahan, mayo ning kakayahan din linuli kan tiyos, tatawan po sinda ni magkakanigong scholarship. Nasabi po nga ni Governor, ang pagtaon ng ayuda o educational assistance sa mga estudyante, hahaliun ta po ang sobra-sobrang korupsyon. O ayuda dapat, nahaliun ta ang sobra-sobrang politika. May mga estudyante mga pahayag ni SND Noel de Luna sa ginibong political forum dyan sa Ateneo Dinaga University. Mga tugang union ka teripunan kan mga barata at dyan mabualta kami sa bareta alas 7.
Yaon dyan kaibanan niya to sa Engineering Department si Sir Stephen Papis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Basta Bareta, sigurado. Mga tugang marhay na aga po sa Indo Kabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata kitang unyanda sa lado lokal. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal, sinseridad ang kinakaipuan bakong puro sa nataram. Ini anda pahayag ni Pito Tria, kandidato para kongresista kanda tercer distrito o kan segundo distrito o kan tercer distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Sasatuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Pumilik sa party mismo kan probinsya kan Camarines Sur, sibot na para manda sa papabuto na naperilian. Pamayo pa kan mga barata sa lado lokal, presyo kan agri-fishery product sa Bicol, padagos ada pagmonitor kan departamento kan agrikultura. LTO mas lalong pinapakusog ang road safety education sa paagi kan libreng TDC. Lalaking tulak nin illegal na droga na timbog sa drug bypass operation. Yan ang mga headlines ken mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat maray na aga po ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, sa satuyang itindig sa bantay sa party mismo kan init kan panahon. Basado sa report gikan man sa mga synoptic station kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa Bicol, pinagkakarkulong inaabot sa 44 degrees centigrade ang pinakalangkaw na heat index na namatian sa parte mismo kan Bicol region na partikular na dyan sa Pili, Camarines Sur. Ang mas bating unyanda asin manda iyanda mismong ipinagpaluwas kan na Pag-asa. Ang mga heat index na iyanda iyon na mga minasulod na lugar. Ang Dait, Camarines Norte 42 degrees centigrade, ang Pili, Camarines Sur 44 degrees centigrade, Legazpi City 41 degrees centigrade, Huban, Sorsogon 40 degrees centigrade, Berac, Catanduanes 40 degrees centigrade, Masbate City, Masbate 44 degrees centigrade. Ang pinakamainit na lugar na matama ng unyanda iyo dyan sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur na igwanin na 44 degrees centigrade, asin ang Masbate City, Seringman, Masbate Province na 44 degrees centigrade. Sa panahon na matinding init, pwedeng makamati ang nagkapirakan mga pinag-aapod na heat cramps, asin na heat exhaustion na pwedeng mapuli sa heat stroke kunda ini tulos maagapan. Pinagtawan nin pagirumdum ang publiko na
sulot umagdara ni na panangga laban man sa party mismo kan sirang o init kan aldaw mag-inom ning kadakol na tubig asin na magdanay sa laog kan sa indang arong kundi man kinakaipuan magluwas. Sa tuya pang barata sa lado nasyonal, sa satuyang barata sa lado nasyonal, naging matrayong po ani o lado lokal, naging matrayong po ani kinasang bypass operation kana pulis sa panginginot kana grupo kana San Vicente Municipal Police Station katabang man an PDEU, PIU, asin man ang First Provincial Mobile Force Company sigun sa koordinasyon kani sa PDEA Regional Office Number 5 bandang alas 3:40 nin pagkapon kan na sudma duman sa Porok 3 barangay kan na Manugub, San Vicente, Cabarredis Norte. Ang suspect iyo si Berta 32 anyos kan barangay poblasyon 2 Basod, Cabarredis Norte. Dinakop sa nasambit ng drug bypass operation kan mga personay kan PNP matapos na mga kabakal anda sarong nag-aktong push your buyer na miyembros kan PNP ni na sarong plastic sachet na may laog ni na shabu nakuapa sa pangangataman kanasambit ng suspetsado ang nagkapirang timbang ni pinahalang nadawonin marijuana asin banda illegal drugs arog kada shabu ana pagmarka kan inventaryo asin na dokumentasyon kanasambit ng operasyon iyan pig saksihan kan mga mandatory witnesses na kinakabalihan kan mga ilihidong opisyal kan barangay. Sa presente, nasa pangangataman ngunyang kan San Vicente Municipal Police Station ang nasambit ng suspetsado mantang pig tatapos pangunyan ang mga papilis para sa pagsampa ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa suspetsado. Sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal asin o sa lado lokal padagos na magiging maigpit na pagmamatyag and ginigibong niyan kan Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division kan Departamento kan Agrikultura sa presyo kan mga panginot na mga produktong agrikultura asin man mga sira sa mga saudan sa Riyon Bicol basado man sa report kan Bantay Presyo ipinagpahayag kaniya kabali sa mga pinaghiling na barakalon iyo ang bagas, karne, sira, gulay, sugok, asukar, mantika o lana sa mga pampublikong mga saudan sa intirong parte kanda Bicol Region kabali dyan ana Albay, Camarines Sur, Sorsogon, asin man ana siyudad kan Naga patin an Iriga an iba pang mga probinsya sa riyon an isusunod man an pagbabantay kan grupo magigirumduman na digdi sa parte mismo kanda presyuan kada manlain-lain na mga produkto sa Iriga City Public Market o minabot sa 240 pesos an kada kilo kan manok mantang ana pulang sibuyas nasa 180 pesos. Digdi sa parte mismo kan na siyudad kan na Naga o minulantuman sa 70 pesos. Sagkod ng 100 pesos ang kada litro kan mga pinagaapod na cooking oil. O beto kan bantay presyo na sigurado na tama ang presyoan kan mga produkto sa laog mismo kan na merkado asin maiwasan ang grabing paglangkaw makakaapekto sa mga parabakal. Pig ang kaminarngunyan kan Departamento kan Agrikultura an Publiko na makipagtabangan asin kung mapipwede isumbong sa indang opisina ang mga overpricing asin pagsasamantala urog na sa tao kan padagos na inflation kan mga barakalon. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal.
DSWD sa Camarines Sur asin CSWDO sa Naga na naunin Educational Financial Assistance sa Naga. Buyit Padere sa detalye. Laging sibot ang mga personahis kan DSWD Camarines Sur as in personahis kan City Social Welfare and Development Office sa panginginop ni Annabel Vargas, head kan CSWDO sa pananong Educational Financial Assistance para sa mga benepisyaryong estudyante sa perang mga barangay kan syudad. Kan nakaaging ang distribution derusok ang mga magurang kan mga estudyante as in estudyante mismo bawal ang mag-claim ang minor de edad. Araw kan dati kung igwang araw kaining ayuda pinansyal, may mga hapot asin reklamo alagad malili man na nagpapaliwanagan ang mga ininda Annabel Vargas. 3,000 pesos lambang saro ang naresibikan mga ini. Para sa BBS News, Boyet Padres. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nagsagibo ang LTO Bicol nin libreng theoretical driving course sa TDC sa manlain-lain ng mga distrito tanganing isulong ang road safety. Tawaning kaaraman ang mga aplikante sa tamang pagmamaniho asin inkaminaron ang responsabling pag-ugali sa laog mismo kan tinampo. Pinanginutan kan LTO Pamplona District Office ang TDC session sa indang mga driver education center sa pakikipagtabangan man kam barangay kan tampuhan na para sa libreng TDC. Nagsagibo ning 15 oras na libreng TDC ang LTO duman sa Pili Extension Office, ang LTO Dait District Office kung saan 22 ang nagpartisipar sa matrayumpong katatapos na kurso. Iyan kasabay man ka na nagsagibo man kan TDC ang LTO Eriga District Office sa Saindang Driver Education Center, mantang ang LTO Erosin District Office katuwang ang Veritas College ang nagkaigwamanin si tintang mga estudyante asin para tukdo. Natapos man ang TDC session sa LTO Sorsogon asin LTO Masbate District Office na nagpahiwas sa laduman kan pagkakaigwanin training kan mga bagong driver na may tamang kaaraman asin disiplina. Pinagpailing kan nasambit ng programang ini ang padagos na dedikasyon kan LTO Bicol sa tutulod kan mas ligtas na mga tinampo para sa gabus na mga motorista. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. National Food Authority NFA sa Camarines Sur kulang nin mga budigang sarayan kan mga binakal na mga paroy gikan sa mga parauma. Darrell Banya sa detalye. Sa pahayag ni Marvin Malabanan, ang OIC Branch Manager kan NFA digdi sa probinsya ng Camarines Sur, sinabi kay nina sa presente dakulang angat o problema para sa NFA Camarines Sur ang mga dagdag na pasilidad na sarayan kan sa indang pigbakal na paroy o rugpata na sa harvest season ng unyan sa mga lokal na mga parauma digdi sa probinsya ng Camarines Sur asin man Camarines Norte. Sigun sa opisyal, inuli sa dry season, biglalauman na magiging maray ang anikan mga parauma sa ngunyan na marisulta man sa mas maray na barakalan ng paroy. Alagad kasabay kaini saro sa mga inaatubang na problema kasi nambitang opisina ang mga warehouses na maserbing sarayan pansinambit ng mga paroy. Dahil man subot pwedeng basta na sana mag-arkilanin mga pasilidad na dahil pig-check o rugpata marisulta inin pagkaraot kan mga paroy asin pag-saray o pag-samwang o kaya masasayang na pundo. Katakod kayo siguraw ni Malabanan na padagusan sa indang paghanap din maaarkilahan ng mga warehouses arog na sana sa may partikan Pili Camarines Sur, Igawon asin man siyudad ni Naga. Oras na magbukas ang sinambitang mga bodega, pwede na subot na liwat mag-ako nin paroy ang National Food Authority Camarines Sur. Sa presente bastante man ang buffer stock nin paroy sa opisina na nag-aabot na sa 400,000 na sako kaini. Yan santo igwaman na dakulang pasilidad na pinapagibo ang National Food Authority Camarines Sur sa may partikan libmanan alagad aabutan pa rin halos 7 bulan antes matapos asin magamit ini. Sa ngunyan inasiguro kan opisyal na dagos-dagos ang miling o pagmulino kan mga paroy sa rigmainaan ang mga nasasaray na paroy asin liwat na maakomodar ang mga parauma sa saindang ipinapabakal o ipinapatungod na paroy. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta.
sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Tapang Barata Backyard Fishing, padagos man na itinutulod kan Bipar Bicol. Boss O Kaisminda sa detalye. Padagos ay pinagatutulod kan na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa na backyard fishing igdi sa Bicol Region na kung saan na kinakaipuhan na magkataunin abiso sa nasabitan ng ahensya diyan sa banwaanin na Bula, Camarinesora magkakaigwanin sarong aldaw na training sa interesado. Pwede sabot na sarong grupo sa sarong lugar na mauwat na magatamanin na sira, particular na ang ipinagtatuungo niyan, iyoan similya o an fingerlings kan hito, fingerlings kan tilapia na libreng makukuha sa maatindir o maseminar kung paano aatamanon ana nasambitan ng sira sa lugar. Inisubota nga ni makatabang sa ang labi-labing pagtio sa mga namamanuan, lalo na subot sa ngunyan, ang grabe at pagmahal kan sira, alagad kon iguananin sa diring ataman, dahil nasubot masasakitan imbis magiging source of income pa ini. Ang sarong miyembro o sarong persona na nagkawakan na nasambitan ng programa, sa nasambitan ng ahensya, subot sa inot na bat sa nanakakuha ka na nasambitan ng napasanggitan ng programa na mga nag-ataman o inot ng nag-ataman nangunya nagbibinta na mga residente kan banwaanin Sangay, Camarinesora, Calabanga asin duman sa panwaan kan Sipokot na inot na naka-atinder sa nasambitan ng seminar o sarong aldaw na seminar asin pagkatapos dagosan pinagataanan anin similya na bubuhayon rinibong fingerlings ang ipinagtatao sa sisayman na makakatapos sa nasambitan ng seminar. Mientras tanto, kinakaipuhan lang igwanin na pwesto o igwanin lugar na pwedeng atamanan kanasambitan ng sira. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta Bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal sa issue kan pagbuhay kan pagbiyahe kan train kan PNR biyahing Manila Bicol na kung saan inapot sa ginibong political forum duman sa party mismo kan Ateneo Dinaga University ipinagpayag ni Atty. Pito Tria na sinseridad ang kinakaipuan bakong puro sa nataram ninuli man tabaka madiskaril ang train kun digdi magkakaigwasananin puro tarama asin na salaan mapipili subot na congressman ipinagpahayag na digdi ni Atty. Pito Tria na dapat mahali na ang korupsyon tangani man na day madiskaril ang party kandalagan kan PNR tinawan doon kani na igwanin importante asin dapat sincero ang sarong legislador na nagatutulak kani asin nagsusuporta sa pagbuhay kana pagbiyahe kan tren digdi sa laog kan Bicol, Manila, vice versa. Ninhulita igwa sa nasubuot pwedeng magyaman kayan uya si Abogado Pito Tria ang kandidato para kongresista kan 3rd district o kan 2nd district o 3rd district kan na probinsya nin Camarines Sur. Okay, next is to speak is Atty. Pito Tria. Si Isay Bayang Bicolano anday nangangarap, nangingiturugan pagkaigwakitanin modern railway system connecting Manila and Naga City or the Bicol region. Pero ako natatakot. Takot ang congressman indo maghagad 30%. Ang luwas kayan, ang railway system na yan, diskaril ang maabutan kayan. Bakong suba-suba. Kaya ang importante, magagayo ng mga simbag, magagayo ng mga platika, pero ang sinseridad. Dahil daw mag-abot. Ikwa niya, nagparayaman.
Artiyan kan mga pahayag ni Attorney Pito Tria an saro sa mga kandidato para kongresista kan 3rd District kan Camarines Sur sa Gidibong Political Forum dyan sa Ateneo Dinaga University. Sibot na ngunyan ang Comelec sa laog kan Camarines Sur para man sa papaabuto na eleksyon sa bulan kan Mayo. Ini ang kumpirmasyon ni Abogado Christopher Dantes kan Camarines Sur. Pinasalamatan man kani ang mga nag-atender sa Gidibong Political Forum dyan sa Ateneo Dinaga University. Arog kan PPCRB asin iba pa na nakatabang para man maitulod ang nasambit ng programa. Initangani man na makapagdesisyon nin tama ang mga botantes kan kandidato na sa indang ibubuto urog na sa lado kan congressman kan 3rd District kan Camarines Sur sa party mismo kan obserbasyon kan Commission de Election nagsunod man daa sa mga Comelec guidelines kan Comelec Resolution 11115 sa pagsagibo ni mga political forum. Uya si Abogado Christopher Dantes kan Comelec Camarines Sur. Ngayon po, in behalf ng aming Provincial Election Supervisor, si Attorney Bajola, ako po yung pinadala niya kasi po sa ngayon, alam ninyo, yung Comelec po ay sobrang busy na. Ako nga po ay galing pa dyan sa katabi lang, sa Milaor. So, nagpe-prepare na po kami para sa eleksyon. Una po, nagpapasalamat kami sa lahat ng candidates na nag-attend po sa political forum na ito at sa Ateneo community, especially po sa PPCRB at sa lahat po na nag-organize ng forum na ito. Sa totoo po, kami po, yung Comelec ay observer lamang. Pero in accordance po sa pag-observe ko, so far, I could say na nakapag-comply naman po tayo sa Comelec Resolution 11115 na kung saan nag-set kami ng guidelines regarding po sa mga ganitong activities, yung mga debates at mga independent forum. Artikan mga pahayag ni Abogado Christopher Dantes kan Comelec Camarines Sur. Artikan na pagiging transparent kan Commission de Eleksyon na pigi-imbitaran na ana kan sinambit ng ahensya kan gobyerno ang mga estudyante asin mga jóvenes na dapat magpartisipar sa eleksyon na process. Hagad kan Comelec ang partisipasyon kan mga estudyante, mga jóvenes bilang mga watcher para masiguro na ang eleksyon magiging malinig, totoo asin credible. Sa parte kan Comelec, sinisiguro ninda na ang proseso kan eleksyon magiging transparent asin credible. Asin manda parte kan mga asin manda parte ini kanda sa indang lalapigot na maging matrayumpo ang gigibo na perilian sa bulan kan na Mayo. Uya ang parte kan mga pahayag ni Abogado Christopher Dantes kan Comelec Camsur. Meron po dyan nag-i-invite sa inyo na mag-participate bilang PPCRV watcher. So kami po, ang Comelec po ay transparent. We invite the student, the youth, and everyone listening, hindi lang yung present dito, pati yung online, na kung saan mag-participate po kayo sa election process na ito. So kinakailangan po namin ang inyong pong participation by being a watcher at ensuring na yung pong election ay magiging malinis, magiging matapat, at magiging credible. Sa amin naman po sa Comelec, sinisigurado po namin na yung whole process po will be transparent and will be credible. Open po kami for any questions. Kung meron kayong mga apprehension, pwede po ninyong i-contact yung mga Comelec officials, from our election officers to our assistants and to everyone from the Commission. Mientras tanto, ang boses kan mga botante sa magririhinar o magsasabi kung sisay ang sindang mga ibubuto para maging mga opisyal o leader sa laog nin tulong taon.
puon sa congressman, mayor, gobernador asin iba pang posisyon sa lokal. Ang busis ken mga botante iyo ang magiging supreme sa mga magiging leader. Pig challenge man kan Commission de Election Comelec na magbuto ni na matalino para man sa ikakarhay kan bilog na nasyon. Uya pa si Abogado Christopher Dantes, Comelec kan Camarines Sur. Sa ano po, bilang pagtatapos, sa law, meron kami isang principle na gusto kong i-echo ngayon. Yung po yung Latin expression na Vox Populi es Suprema Lex. Ibig sabihin po nun ay, the voice of the people is the supreme law. Sa COMELEC naman, meron kaming ganun din, na similar na expression. Yun po yung Vox Populi, Vox Dei. Para po sa inyo, mga students, at sa lahat pong nakikinig, hindi lang dito sa Ateneo ngayon, kundi sa buong Bicol Region, yung pong boses ninyo ay maririnig ulit dito po sa halalan na ito. Kung sino po yung iboboto ninyo na magiging leader natin, from congressmen to our mayors, to our governors, at sa lahat ng mga positions na yon, it is your voice that will become supreme. Kayo po yung magdidetermine kung sino po yung magiging leader natin for the next 3 years again. So sa COMELEC po, we invite you and we challenge you to vote wisely. Botohan niyo po yung sa tingin ninyo ay makakatulong talaga para po sa ating bayan. So nakasalalay po sa inyo yan. Kayo po ngayon, election na ito ang malakas. Yung boses po ninyo will be the supreme law na kung saan ang COMELEC will ensure na yung voices ninyo at yung mga choices ninyo ay magre-reflect sa resulta ng halalan na ito. Artikan mga pahayag ni Abogado Christopher Nantes sa COMELEC sa COMELEC Camarines Sur. Mga tugang iyanan ka tiripunan kan mga bareta alas 7. Sa pangarangkan sa tuyo mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga bareta, yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote, ako po ang sinumpara bareta si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado.